Welcome back mga kabani. So ngayon pag-uusapan natin kung paano yung tamang pag-aalaga ng rabbit. At ano yung mga dapat nating tandaan kung mag-aalaga tayo ng rabbit. So kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag kakalimutan na i-like tong video na to at huwag kakalimutan na mag-subscribe at click notification bell icon para palagi kayong updated sa mga rabbit tutorials na i-upload natin dito. Sa pag-aalaga ng rabbit, may mga dapat tayong tandaan para maging matagumpay ang pag-aalaga natin at para walang problema na rin. So, ano ba yung mga dapat na meron tayo or mga kailangan natin bago tayo mag-alaga ng rabbit o mga dapat alam natin bago tayo mag-alaga ng mga rabbit? Ang pinakauna ay dapat may kulungan o may cage kayo. Ang kulungan ay isa sa mga pinaka-importante kung mag-aalaga kayo ng rabbit, lalong-lalo na kung may mga aso o ibang hayop na gumagala sa lugar ninyo. Ito yung magpuprotekta sa kanila sa mga anumang bagay na pwede silang masaktan. Makakatulong ito para hindi sila mabasa ng ulan, para hindi sila mainitan, tapos para malayo sila sa mga sakit or magkasakit. Kaya ito yung pinakauna nating kailangan kung mag-aalaga tayo ng rabbit, ang cage o ang kulungan. Kaya bago tayo bumili ng rabbit, dapat i-make sure natin na may cage tayo or kulungan na paglalagyan natin sa mga rabbit natin. Pangalawa ay yung mga dapat na ipakain sa kanila o yung nutrition ng mga rabbit natin na dapat alam mo bago ka mag-alaga ng rabbit. So dapat lagi nating tatandaan kung ano yung mga pagkain na pwedeng ibigay sa mga rabbit at yung mga hindi pwede para maiwasan natin ang pagkamatay nila. Kasi guys, maraming pagkain na hindi pwedeng ibigay sa mga pagkain natin, sa mga rabbit natin. Tapos may mga pagkain rin na dapat ibigay sa mga rabbit natin. So hindi po lahat ng pagkain pwede nating ibigay sa mga alaga nating rabbit. Tungkol naman sa pagpapakain sa mga alaga nating rabbit or yung diet nila, so sa pagpapakain sa kanila, una guys ay tandaan natin na 80% ng ating diet or ipapakain sa mga alaga nating rabbit, dapat 80% ng damo dahil ito ang pinaka-importante sa kanila ay ang mga damo kasi yan ang pinaka-main diet o kinakain talaga ng mga rabbit. Ang damo, lalong-lalo na yung mga damo na matataas sa fiber, yun yung kailangan talaga nila. At para na rin guys, hindi tayo magkaroon ng problema sa loob ng kanilang katawan at para mabuhay sila ng maayos. Kaya tandaan natin guys na 80% dapat ang pakain natin ng damo sa kanila kasi kahit hindi tayo magbigay ng pellets basta may hay or may damo tayo na binibigay sa mga rabbit natin ay mabubuhay na yan kasi yan yung talagang pinaka-importante sa lahat ng kinakain nila. So kung 80% guys sa damo, dapat 10% din ng kanilang pellets or 10% lang sa kanilang diet ang feeds na ibibigay sa mga rabbit natin. So konti lang guys ang ibibigay nating feeds. Kaya 10% lang nun ang pagbibigay natin. Kasi hindi maganda yung purong feeds lang ang ibibigay natin sa mga rabbit natin kasi para maiwasan natin ang pagkaka-bloat ng mga rabbit natin at para rin makatipid tayo sa feeds kasi alam naman natin na mahal yung feeds. Kaya 10% lang ng feeds para rin bumilis rin silang or mabilis yung paglaki nila kung magbibigay rin tayo ng feeds. Basta hindi yung sobrang dami guys ng feeds yung ibibigay natin. Lalong-lalo na kung for meat purposes yung goal mo, ang feeds ang isa sa kailangan rin nila para mabilis na lumaki ang mga alaga nating rabbits. Para rin mabuo yung 100% na diet ng mga rabbit natin. So una yung 80% na damo para sa kanila tapos 10%
ng pellets na ipapakain natin. Tapos yung pang 100% guys or yung 10% guys ay yung treats sa kanila sa diet nila. Yung mga treats na pagkain guys, ito yung mga pagkain na pampatanggal ng umay sa mga rabbit natin. At ano nga ba yung mga pwede natin ibigay sa kanila as treats? Una dyan guys ay yung carrots, tapos yung apple. Basta small amount lang ang pagbibigay ng ganyan sa kanila kasi 4 treats lang naman yan. Kaya 10% lang din sa diet nila ang carrots, apple at iba pa para di sila maumay. Ayun guys, yung una yung cage yung kailangan natin. Pangalawa naman ay yung sa nutrition nila o yung tungkol sa diet nila. At pangatlo guys ay importante din yung hindi dapat guys mawala ay yung malinis na tubig na pwede nilang mainom araw-araw. Dapat mayroon silang tubig sa buong maghapon at sa buong gabi, lalong-lalo na kapag napakainit ng panahon para hindi sila ma-dehydrate yung mga alaga nating rabbit. Kasi ang rabbit mahilig yan uminom kaya napaka-importante ng tubig sa kanila. Kahit nga mawalan sila ng pagkain sa isang araw, basta wag lang silang mawalan ng tubig na sa loob ng isang araw. Dahil pag yan nawalan ng tubig ng isang araw ay pwedeng or pwede yan mamatay yung rabbit mo. Kaya lagi nyong i-check kung walang or kung wala ng tubig para maiwasan nating mamatay ang mga rabbit natin. So pwede rin na natin malaman kung dehydrated ang mga rabbit natin kapag nakita natin kulay brown yung ihi nila. Ibig sabihin nun guys na kulay brown na ihi nila ay kulang sila sa tubig. Kaya check nyo palagi kung may tubig o wala sila para maiwasan natin yung pagkamatay nila or yung pagka-dehydrate ng mga rabbit natin. At kung naka-nipple drinker naman kayo guys, ay check nyo rin kung walang bumabara sa daluyan ng tubig para makainom sila ng maayos. Mga once a week or araw-araw nyong i-check yan kung may tumutulong tubig sa nipple drinker nila. Kasi minsan may mga bumabara guys na bagay kaya minsan walang dumadaloy na tubig sa nipple drinker. So yun guys yung kailangan natin na tandaan, yung kulungan, dapat meron tayo nun yung pagkain, dapat alam natin kung ano yung mga dapat na ipapakain natin sa kanila at yung tubig, yun yung pinaka-importante guys. At yung panghuli guys, dapat marunong rin tayong mag-record ng mga ginagastos natin. Tapos kapag nagpapakasta tayo ng rabbit or nagbi-breed, dapat nagre-record tayo kung kailan manganganak yung rabbit mo. So after 15 days guys ng pagpapasampa, pwede nating kapain yung tiyan ng alaga nating rabbit para malaman nating buntis yung rabbit natin. So palpitation guys yung pamamaraan para malaman nating buntis ang alaga nating rabbit. So example, kung pinakastahan natin yung rabbit natin, kung nagpakasta tayo ng July 1 or noong July 1 tayo nagpakasta ng rabbit natin, mga July 30, yan yung expected na manganganak na yung rabbit na pinakastahan natin. Tapos July 15 guys, yan ay pwede na tayo mag palpitation para malaman natin kung buntis nga yung rabbit na pinasampahan natin. Isa din guys sa napaka halaga ng pagre-record ay para rin iwas sa inbreeding ng mga rabbit natin. Kaya dapat nating i-record kung sino yung buck na ginamit natin, tapos yung doe na kinastahan or pinasampahan natin para makaiwas tayo sa inbreeding. At kapag 28 days na yung buntis na rabbit, pwede na tayong maglagay ng nest box kasi mag-uumpisa na yan guys na maghakot ng damo sa nest box na pag-aanakan niya or magpiprepare na yan sa pag-aanak niya. At dagdag ko rin pala guys na once na buntis yung alaga nating rabbit, importante din na magbibigay tayo ng vitamins para hindi makunan yung rabbit. At syempre, yung vitamins sa kakatulong yan para mas maging healthy yung inahing rabbit natin at pati yung mga baby rabbits sa loob ng kanilang tiyan. At pwede mo ring dagdagan yung feeds na binibigay mo para masiguro natin na malusog talaga yung rabbit natin na nagbubuntis. Kaya yun guys yung dapat nating tandaan
At dapat mayroon tayo, una yung cage, dapat mayroon tayong cage, mga pagkain ng rabbit natin, yung tubig na malinis araw-araw, tapos yung pagre-record ng rabbit expenses natin at yung araw ng pagpapakasta sa mga rabbit natin at syempre yung pagbibigay rin ng vitamins sa kanila. Ayun yung mga dapat nating tandaan sa pag-aalaga ng rabbit. So, ayun lang guys yung video natin sa ngayon at sana nakatulong yung video natin sa ngayon. At kung sa tingin mo ay nakatulong to sa iyo, ay huwag mong kakalimutan i-like tong video na to at huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at click notification bell icon para palagi kayong updated sa mga rabbit tutorials na i-upload dito.